Eto mga Lodi, good evening. Mag-update tayo sa Pi Network kasi meron akong balita na nakita about sa Pi Network. Nabanggit din ito ng BSC News tungkol dito sa lumalaganap na issue about dun sa AmazonPi.com na kung saan pagmamayari daw ng Amazon company talaga. So malalaman natin yan dito ngayon. Pero bago yan, gusto ko magpasalamat kasi Lodi, meron nagpadala sa atin ng damit. Ayan, nagpadala sa atin ng damit si Lodi Richard Tambiling. So andun siya sa Bella ngayon. May business ata siya dun sa ibang bansa na gumagawa siya ng damit. Kung gusto nyong i-message siya, ilagay ko yung link ng page niya. So kung gusto nyo mag-order mga Lodi, i-contact nyo lang siya. Kasi siya yung nagsabi sa akin na magpapadala siya. Minsan lang, pero hindi ako nag-expect. Tapos biglang may dumating na. Kasi marami nagsabi sa akin magpadala, wala akong natatanggap. Uy, joke lang. Joke lang naman. Kaya parang baka seryosohin niya. Kukunin niyo yung address ko ngayon ha. Kaya ito mga Lodi. Ganda no? So dalawa yung binigay niya para malaman ng lahat kung magpapadala kayo XL ako. Joke. XL ba to? Yun nga XL. Ayan. So i-testing natin ha. Ang ganda ng tela. Dalawa yung pinadala niya. Thank you Richard. Thank you. Kung gusto nyo i-follow yung page niya, post ko lang dyan. Tapos kung gusto nyo i-check, mag-message sa kanya, eto din yung profile niya. So kontakin nyo lang siya. Maraming salamat Richard sa damit na ito. So yung mga magpapadala dyan, uy, okay lang na isa. Pambira, huwag nyo naman tatluhin. Huwag nyo nang tularan si Richard. Dalawa, di ba? Baka ang dami magme-message naman na magpapadala kayo. Tutuanin nyo ha. So thank you Richard sa padala mo. Pagpalain ka sana ni Lord dun sa yung work dyan sa Riyadh at saka yung kung anong business na meron ka. Okay? So ngayon, balik tayo. Dito sa may website na whois.com, dito yung makikita kung sino yung may-ari ng mga domain. Kapag alaman na itong AmazonPi.com ay binili ng Amazon, so makita nyo yung pagkakaparehas. Ang Amazon.com, yan yung domain Amazon.com. Ang nagpa-register dito is ang Mark Monitor INC. Same thing dito sa AmazonPi.com, Mark Monitor INC. Na-register dito before ma-launch yung Pi Network ng 2019. 2019-205. Mag-expire siya ngayong 5 ng February ngayong taon. So, mag-check natin yan kung i-renew nila. Yun ang nangyari dito. Tumawag daw sila kasi syempre alam niyo naman ang mga pioneers minsan gusto talaga nilang malaman na i-confirm kung sa kanila itong AmazonPi.com. Pero makita naman dito na sa kanila talaga. Makita mo dito ang nag-register, yung information ng nag-register ay yung name is Hostmaster Amazon Legal Department, Organization Amazon Technology INC. Tapos makita mo yung PO Box nila dito. Totoo nga na yung Amazon Technologies ay talagang binili nila itong AmazonPi.com. Itong si Peter, isa ding Pi moderator ata, tumawag siya talaga. Tinawagan niya at yung legal team ay hindi sila sumasagot. Hindi nila sinasagot na sasabihin sa amin yan. Ngayon, pag-check ko dun sa AmazonPi.com, anong nangyari? Nag-renew siya. Yung expiration niya, next year na naman. At ang nagpa-register talaga, ang Amazon Technology, PO Box City, Nevada, phone number. So, pwede mong ma-check. Ang email, Hostmaster is at amazon.com. Kaya ako sinasabi sa inyo na itong project ng Pi Network ay hindi basta-basta. Naalala nyo yung isang video ni Dr. Nicholas na nabanggit niya na malay nyo, kapagdating ng araw, tanggapin ng Amazon. Nagets nyo? Pero nagbibigay siya din ng hint eh. So, parang ako, hindi ako naniniwala din sa mga prediction nila, di ba? Pero makita mo dito, naalala niyo yung The Simpsons na cartoon. Marami silang na-predict mga Lodi. May nagpakitang picture about sa Pi Network. Pero, i-check natin yung mga na-predict nila. So, eto, na-predict din nila itong The Fall of the World Trade Center din pala. Pagbasahin natin, a 2001 episode of Johnny Bravo eerily managed to predict the 9/11 event in a poster shown in the background. 4 years before, in an episode of The Simpsons, Lisa was shown holding a magazine with a huge number 9 showing next to the Twin Tower. Even though it sounds a little far-fetched, you have to agree that the coincidences are rather strong. Yan, 9/11. Yeah. Yung number, naipakita to sa episode. Tapos yun ang nangyari, 9/11. Ito yung pagkamatay ni Osama Bin Laden na predictin nila. Sabi niya, dun sa episode ng South Park, October 13, 2010, naipakita na si Osama Bin Laden being shot by special forces. Ngayon, nangyari yun in real life 8 months later. Okay, the rise and fall of Miley Cyrus, this shard building in London, di ko alam yun, Ebola virus na predict nila, itong drone. So eto yung episode nila. Nakita niyo yung mga kamerang lumilipad nandun. Eto na siya. So 2000 yan na episode nung year 2000. Ngayon, di ba nagsilabasan yung mga drone.
wala akong believe sa prediction, pero ito kasi parang lagi nilang nagagawa nilang ganun eh. Ang dami-daming episode na kung saan nakapag-predict sila. Sinasabing manipulated, sabi nila, parang alam nila mangyayari. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa, pero ang Simpsons kasi, o yung mga creator dito, sa lahat ng mga episode, marami na silang na-predict na nangyari. May papakita sa episode, tapos mangyayari in the future. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung sinasabi nila sa pie. Para lang malaman natin, ito yung episode nila. Ano Maggie Simpsons team? Forward natin. Tignan natin Ayan. Ayun nakita nyo? I love pie tapos biglang taas. Parang nasa children's school. Alam, may reason bakit eto yung ipapakita eh. Okay lang sana kung nasa office mga ganun. Pero ito sa bata pambata to. At makikita nyo na nailagay din nila I love pie tapos dito sa taas bullish yung trend. Okay? So, hindi tayo dito nagbe-base mga lodi. Okay? Pero syempre, alam natin na The Simpsons ay marami na na-predict. So, syempre, hindi tayo magdepende dito. Pero pag sama-sama muna katulad na sabi ni Nicholas na malay nyo pagdating ng araw gamitin ng Amazon pero di mo naman pala alam na yung Amazon nag-purchase na ng AmazonPie.com noong 2029 pa. Opinion ko to, meron na nakakausap yung mga founder, kakilala na nila ang mga tao dito sa Amazon or mga ibang company kasi ilang startup companies din ang napatayo or natulungan nitong si Nicholas kung check nyo yung background niya bago siya pumasok dito sa cryptocurrency or bago niya binil itong Pi Network kasama yung asawa niya. So, bakit agad-agad nag-purchase yung Amazon bago pa lang nila i-launch yung Pi Network na project? So, 2019 na-registered. Ngayon, nag-renew ulit sila. Pero nung nakaraan lang, 2023 to yung na-post sa Twitter. Ito yung na-post sa Twitter na 2023 yung expiration na niya. Kare-renew lang nila dun sa mismong domain para walang bibili. Sinubukan kinontak ng mga ibang pioneers yung Amazon department, yung legal team nila pero hindi sila nagsasalita about dito. Pero ibig sabihin yung founder na sabihin na malay mo baka pagdating ng araw kukunin ng Amazon or gagamitin ng Amazon, di ba? So malaking bullish ako dun na parang may connection siya or may kakilala siya na alam na ng Amazon na ito ay may patutungan itong project na to. So yun lang mga lodi, okay? Puro prediction muna tayo, baka maraming magagalit. Maging balance tayo, okay? Hindi naman tayo basta maniniwala kung wala tayong basis. Kaya ngayon, anong dahilan bakit mo i-purchase ang AmazonPie.com? Ang nag-purchase dyan, Amazon Technology Inc. Sila at kare-renew lang nila mga lodi. Anong dahilan bakit mo i-purchase ang AmazonPie.com? Okay, questionable. So yan lang mga lodi. Ako si Torogi at kung meron kong question, lagay nyo sa comment section at sasagutin ko yan via TikTok. Pag di pa kayo naka-follow sa TikTok account ko, yan lang mga lodi. Paki-follow kasi dyan ko minsan sinasagot yung mga tanong nyo. Yan lang at God bless sa ating lahat. Maraming salamat sa suporta sa Pi Network at maraming salamat sa suporta nyo dito sa channel mga lodi. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.